Guys, welcome back to another video. In this video, I'll be sharing my tips on how to study in law school. Two-part video to. Medyo mahaba kasi siya. So hinati ko na lang para may time pa kayo mag-aral. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Errol. I am a foodie lawyer and I help millennials like me become better humans through food and trips, self-development, and lifestyle design. Nung last video, shinare ko yung 8 things that you should expect in law school. Sa video naman na to, how to study in law school naman. So, paano nga ba mag-aral sa law school? Tip number 1, assess your learning style. Iba-iba kasi ang learning style ng bawat tao. To effectively and efficiently study, you have to know your learning style. May mga tao kasi na visual learners, so effective sa kanila yung mga graphs and flowcharts. And meron din naman yung mga tao na auditory learners. Effective naman sa kanila yung mga audio lectures. And meron din naman yung kagaya ko, kinesthetic learners. Kaya nga okay para sa amin yung handwritten notes kasi ginagamit yung katawan. Ito ang pinaka-reason kung bakit hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba na huwag kang mag-highlight, sayang sa oras. Basahin mo lang, walang highlight, huwag highlight. Dapat sa library ka nag-aaral. Library lang, huwag sa coffee shop, huwag ka dun. Library lang, library. Morning ang best time to study. Oo, morning. Huwag sa gabi, huwag kang magpupuyat. Umaga. Huwag kang mag-highlight, sayang sa oras. Dapat sa library ka basahin mo lang. Library lang, morning ang best time to study. Library lang, huwag sa gabi, huwag kang magpupuyat. Umaga. Morning lang, library lang, library. Bruh, learning is subjective. Hindi mo pwedeng ipilit yung learning style ni Juan kay Pedro. And vice versa. To each his own. Mag-aral ka gamit yung learning style na effective para sa'yo. For example, ito halimbawa, kami ni Erwin. Kapatid ko, top 3 siya sa board exam ng ECE. Iba ang learning style naming dalawa. Si Erwin, effective para sa kanya, yung nasa kwarto lang. Tahimik lang, siya lang mag-isa, buong araw siya doon. Yun ang effective sa kanya. Kung ako yun, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yung sobrang tahimik. Hindi ko kaya yung buong araw akong nakaupo lang. Hindi ko naman sinasabi na sa palengke ako mag-aaral Ang sinasabi ko lang, hindi ko kaya yung sobrang tahimik. Kaya nga, mas prefer ko yung sa coffee shop. Kasi merong ambient sound. Tapos, pag napagod ka mag-aral, pwede ka maglakad-lakad. Bumalik ka na lang after 5 to 10 minutes. Tapos, yun na yung break mo. Kung sa bahay yun, sigurado. Tulog ako. Kaya nga ulitin ko guys, assess and diagnose your learning style. Tip number 2, choose your books wisely. Sa law school, paramihan ng alam na legal concepts. Hindi paramihan ng books. Hindi porket nabasa mo na lahat ng libro ng mga author sa isang topic, papasa ka na. There's so much to read in so little time. Kaya nga piliin nyo yung babasahin nyo. Akala kasi natin, pag mas marami, mas maganda. The more, the merrier. Pero hindi yan sa dami. Sa kahit anong discipline or aspect of life, less is more. The lesser materials you have, the more you can focus on the important stuff. Ang pinaka-importante kasi dyan guys, ito naiintindihan mo yung binabasa mo. Ang dami mo ngang materials. Bakit? Nababasa mo ba lahat? Kung nababasa mo lahat, naiintindihan mo ba lahat? Kung talagang naiintindihan mo, kaya mo bang explain in written and spoken words para sa recit tsaka sa exam? Di ba? So choose your books wisely. Ang una dyan, gamitin nyo yung nire-recommend ng professors nyo. Pag maraming authors ang recommended ng professor, tingnan nyo isa-isa. Hanapin nyo kung alin doon sa mga recommended yung madali mong maintindihan. Huwag mong sundin yung sinabi ng iba na, ay okay to, okay sa akin to, okay to for me. Okay yun for him or her, hindi naman for you. I-check mo muna kung effective ba talaga, kung naiintindihan mo talaga yung libro na yun. Pag walang nirecommend yung prof, ask your batchmates. Magtingin ka sa internet kung ano yung magandang books. Ako I strongly believe na kahit isang book lang, okay na yun. Kahit nga wala ng libro Kahit cases lang, tsaka yung tip number 3, papasa ka na. Ano nga ba ang tip number 3? Tip number... Tip number 3! Codal is king. Sa kahit anong subject, dito tayo dapat mag-focus. Lahat kasi ng discussion sa books, codal lang umiikot. Gawin yung safety net ang mga codal provisions. Kalimutan nyo na lahat, wag lang yung codal and the provisions therein. Importante kasi guys na masabi nyo yung codal or at least yung essence man lang nun. Madali kasing sabihin na, yes, liable. No, not liable. Kahit lay person,
kayang sabihin yun eh. What sets law students and lawyers apart is the ability to cite the legal basis. Hindi yung sabi-sabi lang, hindi yung nanggaling sa guni-guni lang. And huwag kayong matatakot na sulatan ng Codal nyo. Huwag manghihinayang. Ako kasi noon, nag-start ako magsulat sa Codal, mga third year na. So, medyo late na talaga siya. Nanghihinayang kasi ako noon, na pag sinulatan ko baka mababoy, pumangit. Ang ganda kasi tingnan ang angas. Pero mali yun. Dapat sinusulatan nyo yung Codal nyo. Lagyan nyo ng annotations, mga important keynotes. Ang maganda kasi sa method na to, pagdating sa review nyo, madali na lang kasi lahat ng importante nasa Codal nyo na. Kung ayaw nyo namang sulatan ng Codal nyo, gamitan nyo ng sticky notes. Ilagay nyo doon yung landmark cases na related sa provision or yung essential element na discuss ng Supreme Court. Mukha siyang marumi tingnan pero at least it serves two purposes. Number one, dadali ang pag-aaral tsaka pag-review nyo. Kasi consolidated na yung mga important topics. And pangalawa, dadagdagang pogi at ganda points nyo. Kasi mukha kang masipag at matalino. Sa law school kasi guys, kahit gano'n ka pa kapogi o kaganda, kung hindi ka naman nakakasagot, nakakadiri. Kaya wag proforma. Puro forma. Books before looks. Aral muna bago magmahal. Unahin graduate bago magkipag-date. Huwag niyong paghinayangan ng pagsulat sa Codal. Makakabili naman kayo ulit pag lawyers na kayo eh. Mabuti nang ulitin ang pagbili ng Codal kesa ulitin yung buong semester. Oh, mas magastos yun. Number 4, make a weekly study plan. Alam naman natin yung kasabihan na if you fail to plan, you plan to fail. Applicable naman to sa lahat ng courses na tinitake nyo, lalo na sa law. Pero make sure na dapat yung plan nyo ay manageable. Kasi every week nyong gagawin yung tip na to. So, paano ba? Una, determine your schedule this semester. Alamin mo kung anong araw yung subjects mo and then yung durations ng bawat classes. Isulat nyo to sa papel. Fixed ang mga ito unless na lang kung nagda-drop kayo ng mga subjects para iwasan yung mga terror na profs. Na syempre, magbibigay si prof ng panibagong assignment para sa next meeting. Ilista nyo yun under the corresponding subject. So kunwari, articles 1 to 10 ng Family Code, tapos meron pang 20 cases. Tapos, i-estimate mo kung ilang araw at ilang oras ang kailangan mo para gawin yung mga yon. Make sure na realistic to hindi yung 20 cases in 1 hour. Blul! Mas madaling i-execute ang weekly plan kasi manageable ang span of time. So, after nito, saka mo nabuuin yung study schedule mo, which is tip number 5. Number 5! Create a study schedule. Consistency is key. Mahirap magka-backlog sa readings. Manganganak yan, parang mga questions sa exam. Hindi mo mamamalayan. Mag-resit na pala, mag-exam na pala, wala ka pa sa kalahati ng coverage. Gaya ng sabi ko kanina, importante yung meron kayong calendar. Pwedeng physical calendar, pwede rin namang digital calendar. Sa physical calendars, marami kayong mabibilhan yan sa National Bookstore. Kung gusto nyo rin naman, pwede kayong mag-print ng calendar template sa internet. Sa description down below, maglalagay ako ng mga links ng mga calendar templates. I-check nyo na lang mamaya sa description below. Sa digital calendars naman, merong Google Calendar. Meron din naman yung calendar ng phones nyo. Pero for me, kulang Walang integrations sa features na sobrang helpful sa pag-aaral. Kaya nga ako, ang ginagamit ko ngayon, itong 3 softwares na to. Asana, Notion, and Evernote. Itong mga to, pwede to sa PC or laptop. Tsaka pwede rin siya sa cellphone. Meron siyang pang Android, meron din siyang pang Apple. So kahit alin doon, magagamit nyo siya. So ini-encourage ko kayong lahat, i-download at i-try itong apps na to. I-comment nyo below kung alin doon yung gusto nyo. Para sa mga iba dyan na may alam ng iba pang productivity apps, paki-comment naman below para makatulong sa iba. Tapos ngayon, balikan nyo yung weekly study plan na ginawa nyo. I-plot nyo ngayon sa corresponding date and time sa calendars nyo. Ito naman guys, yung fusion ng tips 4 and 5. Fusion. Tansyahin mo na lang kung paano mo i-distribute. Ang tip ko lang dyan guys, lagyan nyo ng buffer. Kung feeling mo kaya mong matapos yung Codal within 1 hour, i-plot mo siya sa calendar na 1.5 to 2 hours. Yun ang buffer. Bakit siya importante? Importante siya sa mga emergencies. Tip number 6, pre-prepare your materials and memory. Materials. Before mag-start ang semester, magandang prepared na ang mga materials na gagamitin nyo sa pag-aaral. Ballpens, highlighters, notebooks, yellow pads, index cards, and sticky notes. Importante itong sticky notes sa tip ko sa part 2. Abangan nyo. Hindi magandang pinoproblema nyo pa to kapag nag-start na ang mga classes nyo. Kasi dapat, focus na kayo sa mga topics. Isipin nyo,
Bibigyan nyo pa ng oras yan. Pupunta pa kayo sa National Bookstore. Pipila pa kayo. Mata-traffic pa kayo. Tapos minsan, madidistract pa tayo sa mga novels, art materials, pati mga organizational materials dyan. Eh di wala na. Hindi na kayo nag-aral, nag-shopping na lang kayo. Ang pinaka-essence nito, hindi naman yung convenience of it, but the avoidance of future distractions and future excuses. Coping mechanism kasi natin yan. Bibili ng pagkain kahit hindi gutom para lang hindi makapag-aral. Pupunta sa bookstore wala namang bibilhin doon. Coping mechanisms natin yan sa stress. Kaya nga ngayon pa lang, dapat alam na natin para malabanan ng maayos. Memory. Sobrang daming dapat i-memorize. Pero, wag mong i-memorize word for word. Dapat ang minimemorize nyo yung essence ng batas. Kung kanina, sabi ko, caudal is king. Dapat nyong malaman kung ano yung queen. Kasi kahit yung dalawang yun lang, malaki ng chance nyong makasurvive sa law school. And sa law school, importanteng skill yung pagbabasa. Kaya nga sa part 2 ng video, ituturo ko sa inyo yung effective way to read na ginawa ko noon at naging effective sa akin. Para naman sa mga curious dyan malaman kung ano yung mga i-expect sa law school, panoorin nyo yung video na to. Yung mga bagay na hindi ko makakalimutan sa law school. If you found this helpful, siguraduhin mag-LSS, like, share, and subscribe. More videos about self-development and lifestyle design. Alam kong hindi madali ang maging millennial at saka maging Gen Z dahil sa stigma sa generations natin. Hopefully, with these kinds of videos, makatulong tong baguhin ang ganung tingin nila sa atin. So, paano? LSS tayo Takits sa next video. Paalam! Become better humans. Marami kayong mabibilhan yan sa National Bookstore. O kung gusto rin... Sa physical calendars, marami kayong mabibilhan yan sa National Bookstore. Kung gusto... Tip number! Maglalagay ako ng links ng mga... I-check nyo na lang mamaya sa... I-check nyo lang under this